Babalak ka bang bumili ng bagong battery? Ngayon pa lamang nire-remind na kita. Panoorin mo muna to. Magandang hapon sa inyo mga kabiker. Purihin ang Panginoon at eto na naman tayo para magbahagi ng tutorial. At ang tutorial natin ngayon mga kabiker tungkol sa battery. Katulad nga ng sinabi ko, nire-remind kita, bago ka bumili ng battery, kailangan munang mapanood dito. So bago natin simulan yan, meron tayong special shoutout, no? So ngayon lang tayo magsha-shoutout. Shoutout kay Jericho Payumo. And then shoutout din kay Kirby Jemsen. Yan. So mga estudyante ng ICF yan, Interworld College, no? So tuloy natin mga kabiker. Marami din kasi sa atin na hindi alam kung ano yung klase ng battery ang bibili nila. So dito sa video natin ngayon mga kabiker, no, explain ko sa inyo na experience namin para ma-share namin sa inyo at ma-remind ang bawat isa sa inyo na nagbabalak bumili ng battery, lalo na kung magpapalit na siya. No, alam naman natin na yung mga brandang battery magaganda, no? Pero may mga klase kasi ng battery, katulad nito, magkaiba ng klase ito, no? Maintenance free na battery at saka low maintenance na battery, no? So magkaiba sila. Ngayon malalaman nyo para magkaroon ka ng idea kung ano talaga yung bibilin nyo, no? Alam naman natin kung gagastos tayo, siyempre maging wise tayo, no? Kailangan yung makakatipid tayo at kailangan hindi tayo mapapakamot, no? O mapapamura. So dito mga kabiker may dalawang battery, no? Tutukan natin. Yan mga kabiker yung mga batteries natin at kung makikita nyo parehas na Yuasa yan. Kasi sa mga vlog ko, yung brand na Yuasa, okay na okay yan. Ngayon, hindi yung brand yung pag-uusapan natin. Okay na tayo dyan sa brand kasi magandang klase yan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kabiker at i-share ko sa inyo para bago kayo bumili at hindi kayo magastosan at hindi rin kayo mainis, syempre, mas makakatulong to. Pero na akong i-share sa inyo, ano? So, ito yung maintenance free mga kabiker. Pag sinabing maintenance free, gagamitin na lang natin yan na hindi natin mini-maintain, no? At kung na-reach niya na yung lifespan niya, no, dispose na yan. Dito naman sa low maintenance battery, kumpara dito sa maintenance free, no? Magkaiba yan. So, yan, no? Pag ganito, maintenance free, silyado. Kaya nga nakalagay dyan, do not open. Pag ganito, low maintenance, ayan, makikita nyo, may mga takip. Okay. So, ano i-share ko rito sa inyo mga kabiker? I-share ko rito sa inyo mga kabiker yung na-experience namin. Na-experience ng kabrother ko dahil kahapon nandito siya, no? Pina-check niya yung motor niya, walang ilaw, walang push button, no? So, chinek namin yung battery. Ito, bumungad sa amin na tuyot. Okay, walang tubig. Although siguro may tutulo, kaso wala talaga. No? So, etong ganitong klaseng battery, kung isasuggest ko sa inyo, no? Mas piliin nyo na yung maintenance free. Kasi nga, di tayo hands-on dyan. Kasi dito, hands-on tayo, no? Lagi tayong nakabantay, lagi nating mini-maintain lagi yung tubig niya. Kaya nga sa mga busy tao, hindi pwedeng ganitong battery sa kanila. Kailangan mo talagang bantayan kung nasa level pa rin yung tubig niya. Dito, sa maintenance free, hindi na natin kailangan bantayan yan. Hanggang ngayon, etong battery ito, madalas kong i-vlog sa inyo, yung Yuasa natin, doon sa Supremo ko, gumagana pa rin yan mga kabiker hanggang ngayon, sa biyaya ng Panginoon. So kung nagbabalak tayong bumili ng battery mga kabiker, mas piliin nyo na yung maintenance free. Although etong ganito, yung ditubig kanila na battery, talaga nga namang maganda tong mga ganito. Kung nga lang, kailangan na-maintain mo yung level ng tubig niya. Alam niyo mga kabiker, yung mga ganitong battery, gustong-gusto ng mga magsasaka ito, lalong-lalo na dun sa ginagamit nilang pangkuliglig, pang ilaw-ilaw, mas gusto nila yung kinakargahan. Kumbaga, etong battery ito, mas prepare nila sa mga bukid-bukid. Ngayon, tayo, mga busy tao, gusto natin plug and play, and then ayos na. No? Ngayon, ang gusto kong malaman nyo dito sa magkaibang battery na to, na klase ng battery, no? May i-share ako sa inyo. Ito kasing mga low maintenance battery na ditubig, no? Madaling matuyuan. Kasi nga mga kabiker, kung wise tayo mga kabiker, bakit pa natin pipiliin yung ganito? Ano? So, disclaimer lang dun sa mga engineer na gumawa ng battery.
sa mga design nila. Wala po akong pinapatamaan o sinisira, no? Sineshare ko lang yung by experience namin na na-experience namin dito sa battery. Itong battery to, natuyuan siya at ang pangit dito mga kabiker, mga ganitong ditubig, pag hindi natin nabantayan, lang siya madaling matuyuan, no? Madali ring lumobo. Ganito na yung gilid niya. Oh, maano siya maumbok. Magkabila maumbok. Yan, maumbok. Kasi nung minsan, napansin nung kabrother ko, wala pang 5 buwan, no? Napansin niya na ito yung pagbukol. Although hindi naman siya natuyan, ngayon lang, kasi nga, may trabaho siya, lagari din siya sa trabaho niya, naglo-load siya, biyahe ng biyahe. Bagang naglo-load sa mga smart globe, mga ganun, kailangan talaga na area yan. Ito ang gamit niya, no? Itong yawasa na ditubig. Ang hindi lang maganda dito, madaling uminit daw yung battery. Okay? Hindi pa siya naloloadan, wala pa siyang kinakarga ng mga loads, madali siyang uminit, kaya madaling lumobo. Alam naman natin, may paglobo, may pagsabog. Like yung mga battery ng mga cellphone, mga kabiker, pag yan is nag-overcharge yan, or nag-init, no? Nag-explode yan kasama yung cellphone. Di mas lalo sa battery, mga kabiker. So itong sineshare ko sa inyo, makakatipid na kayo sa gastos, mapag-iingatan pa yung buhay nyo, no? Alam naman natin, pag nag-explode ang battery, no? Hindi ko siya ma-explain, pero meron siyang mga chemical na pwedeng mag-explode. At the same time, pag lumobo yan, sasabog yan. Kumpara dito, gamit ka ng gamit, no? Babantayan mo lang naman dito yung reading ng volts niya eh. Dito, dalawa. Tubig, at saka reading ng volts. At sumingit pa yung paglobo nung kanyang katawan, no? So, kung pagpipiliin kayo mga kabiker, ang prepare ko ang maintenance free battery, no? Kaysa dito sa low maintenance battery. Kasi ganitong klaseng battery mga kabiker, para din masubukan, no? Halos sa paggamit ng battery ito, although tumagal naman, isa pang nakikita natin dito mga kabiker, yung klase ng katawan niya, klase ng plastic niya, no? Kasi ito is sobrang tigas at mabigat, no? Ito gaan at talagang may posibilidad na lolobo. Nung nag-vlog tayo mga kabiker patungkol sa battery, mas maganda daw tong di tubig, no? Na di karga kumpara sa maintenance free, no? Ngayon, itong sineshare ko mga kabiker, choice nyo yan kung ano yung pipiliin nyo. Sinare ko lang sa inyo, bago kayo bumili, yung safety ng person para hindi siya ma-damage o mapahamak. Kaya para sa akin mga kabiker, it's up to you kung ano yung bibilin nyo. So kung kayo nanonood ngayon sa ating video, mas prepare nyo to, explain nyo sa comment section natin. Mag-comment kayo kung ito, the best. Comment nyo para sama-sama nating makita kung ano yung the best. Basta't ako, nire-repair ko sa inyo yung klase ng battery. By our experience dito, nakita namin. So, kaya nga, wala nang takip yan. Tinanggal ko na. Dahil, tuyot talaga. So, hindi ko naman pinipilit yung bawat isa, no? Pwede ito, no? Bahala na kayo. So, ganun lang kasimple yung video natin, mga kabiker. I hope na na-remind kayo. I hope na may natutunan kayo at nagkaroon ka ng idea. So, muli mga kabiker, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then, click nyo na rin yung notification bell para laging updated sa mga bagong videos natin. So, muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.